For today's video, mayroon tayong project na gas stove stand. Personalize yung gagawin natin, gawa nga ng mayroong mga dinagdag yung may-ari sa gagawin natin ito. Ito yung mga kinata natin na tubular. Ayan. Maglalagay na tayo rito ng pinaka patungan ng tiles niya, yung pinaka tanda niyan. I-build muna natin yung dalawang gilid bago tayo mag-build ng pa-horizontal. Ginamit yung spacer dito, yung tubo na ilalagay din natin dyan para sigurado tayo na maging same size siya. Yan yung tubo na ginamit natin spacer dyan, yun yung ilalagay natin sa pinaka-center niya. Yung bracket na yan ay napaka-useful para sa akin yan dahil siya na yung nag-hold, at the same time siya na rin yung nag-iiskwala sa ating ginagawa. Ayan, nagdidikit na nga natin yung dalawang panel natin. Gamit yung bar clamp, siya na yung magka-clamp dyan na para hindi na gagalaw o malalaglag yung ating nilagay na tubo dito o yung nilalagay nating tubo. At the same time, pikit na pikit pa yung ating pag-weldingan. Ayan, bago tayo mag-tack, syempre make sure lang na nasa tamang sukat pa rin yung ating ginagawa. Gawa nga na mayroon tong nakaabang na tiles na 40 by 40. Yan, yung pinangsukat ko nga sinasabi kong spacer kanina, ito na nga yung nilagay natin para sa vertical niya, sa gitna. Ayan, yung mini-welding natin na yan. Para sigurado tayo na hindi tayo mawala sa sukat. Itong pinakapatungan ng tiles ito, gumamit ako dito ng 3/4 by 3/4 na tubular. Ito yung magiging patungan ng tiles. Kung may papansin nyo, meron ako dyan na hawak na kapirasong tiles. Yan yung ginagamit natin pinaka-reference niya para doon sa kapal ng tiles na gagamitin natin. Kasing kapal yan ng tiles na gagamitin natin o ilalagay natin dyan. Ayan, meron akong tiles na hawak dyan na yung kapiraso. Bago ko siya itak, make sure lang na pantay yung pagkakalagay natin na tubular dito. Para hindi siya paling yung tubular pagkakinabit natin yung tiles. At dito ginagawa ko yung pinaka-request ng may-ari na extension. Ayan. Bale, ito extension na ilalagay natin sa gilid. Sabi, lalagyan daw ito ng patungan daw ng mga kaldero. Siguro yung mga naluto, pag nakaluto, dito ilalagay yung mga luto na. Yan, makapasin yung squalado dapat yan. Kasi lalagyan din natin ito ng tiles na 40 by 40. Bali, magiging sukat lang na ito. Hindi ko na siya ginawang 40 by 40. Medyo tinabasan ko yung 40 by 40 ng 10 cm. Kaya magiging 40 by 30 na lang yung magiging ilalagay ko dito yung extension. Para hindi siya masyadong malaki yung extension niya. At the same time, hindi siya masakit sa mata. Kaya nag-decide ako na bawasan pa ito ng 10 cm para hindi masyadong malapad o malaki yung extension niya. Medyo pangit kasing tignan. Ayan, ikakabit na nga natin to. At dito sa pagkakabit ko nga ito, medyo binaba ko siya ng konti. Hindi ko siya nilevel dito sa burner na pinaka-top. Hindi ko siya nilevel yan. Binaba ko ng konti itong pinaka-extension niya. Para mas maganda pa rin siyang tignan. Ito na yung pinaka-guide niya sa likod o yung pinaka-harang niya sa likod. Yan. Simple lang naman yan. Lagyan ko lang siya dito. Gumamit ako ng round bar na 9mm. Ito nga tubular na 1x2 naman na to. Gagamitin natin bilang drawer niya. Ito. Dinagdag ko na lang itong part na to. Ala naman kaming usapan sa drawer pero dinagdagan ko na lang ng drawer para mas maging maganda pa o matuwa yung may-ari. Ayan, full weld natin to. Papasin yung full weld ako dyan na may nakaklamp siya na
na yung ginagamit kong jig. Pagka kasi meron akong ganyan o nakakapit dyan, kahit na mag full weld tayo, hindi na masyadong gumagalaw yung ating piece o yung ating bakal. Kaya makasigurado pa rin tayo na kahit papano, nasa eskwela pa rin yan. Although meron siyang konting kabig, pero konting-konti lang. Hindi yung sobrang laking magiging kabig niya o yung magiging liko ng ating ginagawang pag-welding. Full weld na natin siya paikot. Kaya kung papansin nyo, after siya ating siya ma-full weld, pero naka-eskwala pa rin yung ating paikot ng ating ginagawa. Yan, papansin nyo, eskwala pa rin yan. Yung apat na sulok na yan, nasa eskwala pa rin siya. Ipa-primer natin siya gamit yung ating epoxy primer. Ayan, Weber yung brand na ginagamit dito. Ayan. Yung pinagtimplahan ko nga palang lata na yan, meron siyang dating pintura na pinapintura natin sa nakaraang vlog natin sa compressor. Yun, dinagdagan ko na lang yun ng primer. Okay lang naman yun. Epoxy naman parehas yan. Kaya para sa akin okay naman pagsamahin yan lahat. Primer lang naman tayo. Haluin lang natin mabuti bago natin ibuga o bago natin isalin sa ating compressor yung ating pintura. Ako sinasala ko pa nga ito para sigurado tayo na smooth yung pagkaka-finish natin dito. Once kasi na hindi natin nasala ito, meron siyang mga something na medyo buo-buong pintura na pangit siyang tignan sa ating ginagawa. Kaya ako nakaugalian ko na mula sa primer hanggang sa pinaka-top coat niya, isinasala ko siya ng damit. Ito na ating gas tube rack. Mapasin nyo na primer, tsaka nakamasilya na siya. Kaya kulay blue yung kanyang primer dito, yung pinakakulay niya. Gawa nga naman natira ko na pintura, hinaluan ko lang siya ng primer white, kaya naging kanyang tsura. Nung pininturahan ko itong compressor natin, yung natirang kong pintura dyan, hindi ko na siya tinapon, hinaluan ko na lang siya ng primer, kaya naging ganito yung tsura niya. Ang ginamit kong primer dito is Weber white, kaya ayun. Weber white ang ginamit kong primer dito, kaya naging ganito yung tsura niya, hinalo ko. Kung papasin nyo nga rito, hindi siya makintab. Gawa nga na kasi may primer siyang halo. Pero okay lang din naman yan. Importante, bago natin siya mamasilihan, ma-primer muna natin siya. Yan, papasin nyo yan. Nasilded na natin siya ng masilya. Yan, pati yung mga dugtungan natin sa ilalim. Yan, kailangan paikot yan. Paikot. Yan, papasin nyo, paikot yan. Kailangan yan, shielded. Yan, hanggang sa ilalim. Shielded yan na yan lahat. Lahat ng mga naging dugtungan niya. Kasi dyan sisimula yung ating corrosion o yung kanyang pagkakalawang. Dyan masisimula yung pagkasira niya kapag hindi natin masilihang mabuti yung ating tubular. Ayan. Kaya kung papasin nyo, lahat dyan sa ilalim yan, minabuti ko na talagang isilded siya ng masilya. Ayan. Dalawang masilya ginamit ko rito. Sa mga dugtungan ginamit ko rito pati para hindi siya mahirap lihain. Ang purpose lang naman yan para wag lang pumasok na maraming tubig dun sa tubular na magsasanhi ng kanyang pagkakalawang. Sa mga dugtungan niya, sa mga halal, sa mga harapan, body filler na ginamit ko dyan. Yan. Yan. Ganun lang guys, and thanks for watching. Dito maglalagay na nga tayo dito ng tiles. Bago ko ilagay yung tiles, nilagyan ko muna ng sealant yung pinaka-papatungan ng ating tiles para hindi na gumagalaw yung tiles natin. At the same time, kasi sisilan ko yung paikot ng tiles na to, kaya nilagyan ko siya ng sealant sa ilalim para hindi na nga matatanggal yung tiles natin. Dahil lalagyan natin yung sealant paikot yan. Dito sa pinaka-drawer niya, gumamit din ako dito ng cladding para sa ating mga yan sa side para hindi nakikita masyado yung drawer natin. Tsaka gagamitin ko rin yan bilang drawer face niya. Yan, lalagyan natin ng paikot yan ang ating drawer na yan. Lalagyan ng drawer sa ilalim ng ating gas tube. Ito na nga yung ating drawer na tubular na 1x2. Tapos yung 1x2 yan. Tapos nilagyan ko siya ng salo na cladding. Ayan. Ayan, kung papasin nyo, hindi ko pa tinanggal yung sticker yan. Hindi ko naman natatanggalin talaga yung sticker dun sa likod. Protection niya na rin kasi yan para sa akin. Hindi ko siya tatanggalin. Yan yung ating tubular na 1x2 na ginawa nating drawer box. Ayan. Lalagyan na rin natin siya ng drawer guide. Ayan. Soft close. Hindi siya soft. Ginamit ko ito, ball bearing. Ang ginamit ko dito na drawer. Ayan, kung mapasin nyo nga sa part na to, ayan, meron siyang allowance sa media o half cm. Half inches dito sa pinaka gilid niya.
Ang purpose nun, para once kasi na nilagyan natin siya ng drawer paste na gagamit natin cladding, sa drawer paste na yan, hindi sumasagad yung ating drawer. But once kasi na saktuhan yung pagkakalagay natin dito sa ating drawer guide na yun sa pinakadulo, mababasag yung ating drawer paste o yung ating cladding. Kaya kailangan magkaroon tayo ng allowance na 1 cm or media. Ito na ating drawer. Kaya smooth lang. Kaya cladding nilagay ko dyan para kahit mabasa siya, hindi siya masisira. Ito yung sinasabi ko nga na drawer paste natin. Kaya nag-allowance tayo dyan ng half inches o 1 cm dun sa ating drawer guide para hindi masira yung ating drawer paste na ilalagay natin ito. Ito natin ang gagamitin drawer paste yan. Lagyan din natin ng sealant para kahit 2 rivets lang kasi ilalagay ko rito, para kahit 2 rivets lang yung matibay na rin. Make sure lang na pantay yung pagkakalagay natin ng drawer paste bago tayo magbarena. Para sigurado tayo na maganda o hindi paling yung ating drawer paste para hindi siya masakit sa mata. Ito na nga yung finish ng ating personalized gas stove rack. Ayan. Kaya ako nasabing personalized to. Gawa nga na kung mapapasin nyo sa part na yun, meron siyang extension na yan yung pinaka-request ng may-ari. Tapos dinagdag ko na lang na may drawer siya rito. Na lalagyan siya ng basahan or kutsilyo. Bahala na kung anong ilalagay dyan ng may-ari. Kaya ito yung pinaka-finish niya. Ayan. Ayan. Nakasilant lahat ng tiles niyan. Dito, nakasilant yan. Para kasi drawer to. Para hindi pumasok yung pinakatubig niya rito sa pinaka-drawer. Ito yung drawer niya. Yan. Tapos cladding. Yan, aluminum cladding yan. Paikot yan, nilagyan natin ng aluminum cladding. Ayan, papasin nyo. Ayan, may aluminum cladding dito. Ayan. Diyan din. Ayan, napakaganda niyan tingnan. Kahit sa likod meron din. Ayan. Ayan. Ayan ang ating personalized gas stove rack. Ayan. Ganun lang guys, and thanks for watching.